Welcome to Catholic Insight. A religious insight intends to enlighten us. Ano ang dahilan, bakit hindi tayo umaasenso sa buhay? Why do you think you're not living in life, full of abundance and prosperity? Maaaring meron kang ginagawang mali sa iyong buhay, maaaring meron kang hindi ginagawang tama. And what are these things that you're doing wrong? That is why God is displeased with you. What is that wrong thing that you are doing? Why God that holds His blessings from you? Una, baka naman sinisisi natin ng ibang tao, pag hindi tayo umaasenso sa ating buhay, pag hindi tayo umuunlad. Unang-una, nararamdaman natin sumasakit ang loob, nagagalit tayo, at pagkatapos tinitingnan natin ang mga matatagumpay na tao, yung mga successful na tao, at naiinggit tayo sa kanila, at sinisisi natin sila, kaya hindi tayo umaangat sa buhay. Pag nakakita yung mga tao ng isang magandang sasakyan sa daan, pansinin nyo, kung anong reaksyon nila. Marami dyan nagagalit, sinasabi, ang yabang-yabang nila, talaga ba mayabang yung tao? Bakit galit ka? Ano bang ginawa ng tao ng magandang sasakyan sa'yo? At ito pa, kung meron kang kaklase na matalino, di ba? Pinobowl nyo, sinisiraan nyo, bakit? Ang totoo, naiinggit ka sa kanya. Meron yung mga iba, sinasabi nila yung kanilang mga kapatid, bakit naghihirap daw sila? Kasi matako daw sa kayamanan yung kanilang mga kapatid, hindi sila tinutulungan, talaga ba? Be careful when you blame others for your misfortune. Why? Because when you blame others, you avoid the truth about yourselves. Tandaan nyo po yun. Bago sumama ang loob mo sa iba, bago mo sila sisihin kung bakit hindi ka umuunlad sa iyong buhay, tingnan mo muna ang iyong sarili, baka meron kang hindi ginagawang mabuti, baka meron kang pagkukulang. At ano ang madalas na pagkukulang natin? Ito, iniuna natin ang ating sarili, hinuhuli natin ang Diyos. Ano ang ibig sabihin ng unlad? Ay unahin natin lagi ang Diyos. Kung uunahin natin ang Diyos palagi, uunahin ka din ng Diyos sa iyong mga pangangailangan. Nakita natin po yan dito sa napakagandang kwento ni Cain at Abel. Bakit daw nagustuhan ng Diyos yung alay ni Abel kisa dun sa alay ni Cain? Kasi, sabi ng ating pagbasa, yung unang bunga yung unang alaga ni Abel, inalay niya sa Diyos, yung pinakamaganda, pinakamabuti sa kanyang mga alaga, yun yung binigay niya sa Diyos. Habang si Cain, ang binigay niya sa Diyos, yung isang parte lang ng kanyang inani. Anong ibig sabihin? Cain did not offer his first fruit to God, while Abel offered his first fruit to God. That's the difference. Bakit mas nagustuhan ng Diyos yung binigay ni Abel? Kasi nakita ng Diyos na una siya sa buhay ni Abel. Habang si Cain inuna niya yung kanyang sarili, umani siya'y nagtago ng para sa kanya. Yung sobra ng kanyang ani, yun yung binigay niya sa Diyos. Kaya nga hindi masaya ang Diyos doon sa binigay ni Cain pagkatapos, siya pa yung meron ng lakas ng loob na magalit sa Diyos na magtampo. Anong ibig sabihin ng pag-aalay? Unang-una sa Diyos. Pinapakita mo na meron kang pananampalataya sa Kanya. Isipin niyo po, yung unang anak ng alaga mo ibibigay mo sa Diyos. Hindi ka nakakasigurado kung meron pa kayang susunod na lalabas. Pero bakit kahit na hindi sigurado si Abel sa kung ano mangyayari sa buhay niya, binigay niya sa Diyos kasi naniniwala siya hindi siya pababayaan ng Diyos. Habang si Cain naman, ginawa niyang lahat, sinisecure na niya ang kanyang sarili. Mas nagtitiwala siya dun sa kanyang kakayahan kisa sa kapangyarihan ng Diyos. Bigyan man ako ng Diyos o hindi, wala akong problema kasi nag-ipon na ako para sa akin. Did you see the difference? Bakit mas pinagpala si Abel kisa kay Cain? Dahil binigay ni Abel unang-una ng bunga ng kanyang kapaguran sa Diyos, binigay ni Abel pinakamabuti, pinakamaganda sa Diyos. Huwag natin tularan si Cain. Tularan natin si Abel. Have you offered to God the first fruits of your labor, of your sacrifices, of your toil? Subukan niyo po. Pag kayo ay nakatanggap, unahin niyo ang Diyos at makakaranas kayo ng milagro sa inyong buhay. Subukan niyo po yan sa inyong sweldo. Pag kayo ay nakatanggap ng pera, hatiin nyo, isantabi nyo, ay alay nyo agad sa Diyos. You can give it to your church. You can give it to the poor,
You can give it to people who needs it the most. You will experience a miracle. Bakit pera? Bakit sa pera, kailangan natin, bakit ang pera ang kailangan alay natin sa Diyos? Kailangan ba niya ang pera? Hindi po, pero tandaan niyo po ito, ang pera, salamin yan ng puso ng tao. Diba, mababasa niyo po yan sa Ebanghelyo. Si Jesus, siya ang nagsasabi, where your heart is, there your treasure will be. Your treasure, your heart. Your heart reflects your treasure. The treasure that you hold reflects your heart. Kaya nga, pag binibigay mo sa Diyos yung iyong pera, ari-arian. Hindi naman niya kailangan yan ang sinasabi mo, Panginoon, ito po ay parte ng aking puso, ito po galing sa aking taos-pusong inaalay ko sa inyo. Nagpapasalamat ako at naniniwala ako na dagdagan niyo pa. Hindi niyo ako pababayaan, tutulungan at tutulungan niyo ako. Try that in your life. Subukan niyo po, walang mawawala sa inyo, meron pang ang dadagdag Tingnan niyo, yung ginagawa niyo, tagal-tagal na, hinuhuli niyo ang Diyos pero ang tanong, umuunlad ba ang buhay niyo? Di ba hindi, dahil ano ang turo ni Jesus, seek first the kingdom of God and everything will be given to you besides. May isang tao, i-invite sa parokya na mag-serve, kaya lang nagpa-excuse kasi daw busy, maraming project, maraming ginagawa, baka hindi malugaran o mabigyan ng panahon yung pagse-serve sa simbahan. Hinayaan naman po ng pari. Alam nyo po nangyari, unti-unti nawalan yung mga project, hanggang na bankrupt, bumagsak yung business, di, nagkaroon siya ng oras. Gumawa ng paraan ng Diyos para magkaroon na siya ng oras sa pagse-serve, paglilingkod sa simbahan. Bumalik, naglingkod, nagbigay ng oras, at ano nangyari suwaunod? Bumalik pa unti-unti yung project, yung business, yung negosyo. Tingnan nyo na po, pag hinuli mo ang Diyos, mahuhuli din ang grasya sa inyong buhay. Unahin mo ang Diyos, palaging mauuna ang grasya sa buhay mo, makakatanggap at makakatanggap ka. Kung anong bunga ng pagod mo, unahin mo alay sa Diyos. Bakit binibigay mo sa Kanya? Yan na yung pamamaraan mo. Sinasabi mo sa Kanya, Panginoon, nagtitiwala ako sa iyo. Ito galing sa iyo at alam ko na bibigyan at bibigyan mo ako, pupunuin at pupunuin mo ako. Alam ko, sa aking pananampalataya, hindi mo ako pababayaan. So, offer always the first and the best fruits of your labor to God, and see, will experience the best of His grace in your life. Tingin po natin ulit ang grasya, malalim na pananampalataya. Unahin natin lagi ang Diyos, unahin ka palagi ng Diyos. Yan ang ibig sabihin ng pag-unlad at pag-asenso sa buhay.